Sa pagpapatuloy ng kwento, habang tumatakbo, biglang bumagsak si So sa lupa, nagulat sa maliit na pinsala na ginawa niya sa halimaw. Sa sandaling iyon, ibinuko ng halimaw ang kanyang bibig upang atakihin siya gamit ang matatalas nitong ngipin. Nakakuha ng ideya, ginamit ang ability na flame manipulation at idinirekta ang apoy sa bibig ng halimaw. Ang pag-atake na ito ay nagpatunay na may damage pa rin ito sa halimaw, at bumagsak sa lupa, at nanghihina. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ito ay bumangon muli, na nagpaunawa kay So na ang kanyang pag-atake ay hindi masyadong epektibo at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, isang piraso ng kahoy ang tumama sa leeg ng halimaw, at lumingon si So at nakita si Sua, na nagsasabi sa kanya na tumakbo na ng mabilis. Biglang naglabasan sa sugat ang mga maliliit na uod na natamo sa ibinato ni Sua na kahoy at susugurin siya ng mga ito. Pinatay sila gamit ang ability ni So, sinabi ni So na gamitin ang kanyang three-leaf method, at siya'y nagsimulang mag-alangan dahil sa kakulangan ng mga halaman, ngunit inihayag ni So na gag-ana rin ito sa mga piraso ng kahoy. Sa pagtitiwala sa kanya, inilagay ni Sua ang mga kahoy sa sahig, at sila ay lumaki at naging malalakas na baging, at tumusok sa katawan ng boss monster. Matapos matitigan ng halimaw saglit, sinabihan ni Sua si So na magmadali at tumakas. Gayunpaman, bago nila magawa ito, hindi mabilang na maliliit na uod na gawa sa dugo ng halimaw ang dumaaloy patungo sa kanila mula sa itaas ng mga baging. Nang makita ito ni Sua na paupo siya sa lupa, isinasaalang-alang na ito na ang katapusan para sa kanila at bigong hindi mailigtas si So. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inactivate ni So ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng apoy at sinabi niya na ang mga puno ay magbibigay ng buhay sa apoy. Biglang, nakatanggap sila ng abiso na ang kanilang mga tadhana ay nagiging magkaugnay, ang tadhana ni Sua, ang siyang nagbibigay buhay dito kay So. Nagtataka, tumingin si Sua sa kanyang harapan at natagpuan ang lahat ng baging na nilalamon ng apoy. Ang kombinasyong ito ng mga destiny ay nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang teknik sa pagmamanipula ng apoy mula sa tertiary insectile grade hanggang sa primary insectile grade, na ikinagulat ni So. Bilang resulta ng napakalakas na pag-atake, naging matagumpay sila sa pagtalo sa napakalaking uod. Napagtantong nanalo sila, natuwa si Sua habang si So ay nakaupo sa sahig, nakasandal ang kanyang likod sa dingding, na nag-udyok sa kanya na tanungin si Sua kung okay lang siya. Bilang tugon, sinabi niya na siya ay maayos at nakangiti ito, nakatingin sa window sa kanyang harapan, na nagpapakita ng mga karagdagang gantimpala na natanggap niya para sa pagtalo sa isang kalaban na mas malakas sa kanya. Hinawakan ni Sua, nagsimulang maglakad sila pababa, na sinasabing mukhang ligtas ang exit dahil ito na ang first floor, habang si So ay nahihilo dahil sa kawalan ng mana. Habang binubuksan niya ang pinto, sinasabing makakalabas na sila. Ngunit nabigla siya nang makita ang kanilang sarili na nasa isang malaking bulwagan, nagtataka kung nasaan sila. Habang sinasabi niya na ang gusaling ito ay tiyak na nasa gitna sila ng lungsod. Tumingin si So at nagulat na makakita ng isang totem pole sa lugar, at itinuturing itong isang bagay na hindi inaasahan. Ang mga totem pole ay mga tertiary draconic na isang magandang bagay na nagpapagaling sa mga tao kapag malapit ka dito, at pumipigil din sa mga demonic beast kapag sila'y lumalapit. Habang iniisip niya iyon, biglang nawala ang pinto sa likod nila, na ikinagulat ni Sua, ngunit iminumungkahi ni So na dapat silang magpahinga doon, alam na walang anumang halimaw sa lugar na ito. Gayunman, may tumawag sa kanila, at paglingon nila ito pala si Gojen na nagtatanong kung paano sila nakaligtas, na ikinagalit ni Sua. Nasira ang kanyang buhay na pangarap, sinabi ni Gojen na si Sua, na isang heroine, ay iniwan siyang mag-isa. Bilang tugon, nagalit si Sua, na nagsasabi na hindi siya isang hero ngunit isa siyang side villain character na tataksil sa kanyang mga kaibigan at siya lamang ang mananatiling buhay. Nang marinig iyon, nabigla si Gojen, na binanggit na bagamat makatuwiran, hindi siya maaaring maging kontrabida. Isinasaalang-alang ni So na siya ay mas worst kaysa sa dati, at lumingon lamang sa kanya, na nagsasabi na dapat silang umalis. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, nagsimulang mayanig ang lupa, na sinundan ng pagkasira ng mga mobile service at complete blackout na nagdulot sa kanila ng kaguluhan. Biglang may kumikinang na liwanag sa harapan nila, tumambad ang isang batang babae na nakatayo sa stage na may suot na maskara.
Sa pagpuna sa kanila, na ang lahat ng mga miyembro ng lugar na ito ay magtipon, ang batang babae ay nagpakilala bilang Anavi Chasia mula sa Faith Protection Agency. Pagkatapos ay ibinahagi ni Chasia ang kanyang intensyon na pamahalaan ang lahat ng naruroon sa bulwagan. Nang marinig ito, nabigla ang mga tao, na nagsasabi na ito ay pagkidnap at agad na hinihingi ang kanilang pagpapalaya. Samantala, alam ni So, na nakatayo sa likuran nila, na ito ang tunay na simula. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito ay hindi na siya magiging mahina gaya ng dati at susubukan niyang maging napakamalakas hanggat maaari bago dito umalis. Sinubukan ni Chasia na ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon, ngunit ayaw makinig ng mga tao, sinisisi ang ahensya sa mga sakuna at pagsalakay ng mga halimaw. Nang marinig ang kanilang mga argumento, nadismaya si Gojen at nagalit, na sinabihan silang lahat ay tumahimik, na kumalat ng bigla ang katahimikan sa bulwagan. Habang sinasabi niya sa lahat na ito ay isang napaka-espesyal na pagkakataon para sa kanila. Iniisip ni So na siya'y pareho pa rin katulad ng dati pero hindi siya dito nagkakamali. Sumasang-ayon din si So sa katotohanan na ang mapiling dumalo sa bulwagan ay isang pribilehiyo. Samantala, napabuntong hininga si Chasia at nagpas siyang ipakita sa kanila ang nangyayari sa labas upang maipaliwanag sa mas mabuting paraan. Kaya't ipinakita niya ang footage sa isang malaking screen na nagpapakita ng pagsalakay ng mga halimaw sa lungsod, na nagresulta ng kaguluhan, at ang mga taong lumalaban sa kanila, na nagpapakita na ito ay live footage sa kanilang lungsod. Ipinaalam niya sa kanila na sa buong bansa, lumitaw ang mga other space na tinatawag na Demon Realm, na humahantong sa walang katapusang pagdami ng mga halimaw. Sinabi ni Chasia na hinulaan ng Faith Protection Agency ang kaganapang ito matagal na ang nakalilipas. Sa makatuwid, inawaken nila ang kanilang mga kakayahan bago ang lahat at nagsimulang maghanda para sa araw na ito. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang sitwasyon, sinabi ni Chasia na kailangan pa nila ng mas maraming na-awakened na mga tao at ipinatawag sila upang tulungan silang ma-awake at lumakas sa ilalim ng Protection Agency. Naglabas ng card mula sa kanyang bulsa, sinabi ni Chasia na maaari silang umalis kahit kailan nila gusto ngunit, dapat magpas siya pagkatapos masuri kung ano ang kanilang abilities. Sa pamamagitan nito, sinilaban niya ang card, na naging dahilan upang lumitaw ang Destiny Window sa harap ng lahat, at paglalahad ng kanilang klase at kakayahan. Sa pagtingin sa kanyang Destiny Window, naisip ni So na gusto niyang suriin ang Destiny ni Chasia, ngunit natatakpan ng maskara ang mukha niya kaya hindi niya magawa iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na dapat nakita na nila ang kanilang mga kakayahan at nagpaliwanag na maaari nilang isipin ang mga ito bilang mga supernatural na kakayahan o mahika. Inihayag niya na ang mga na-awakened ay ginagamit ang mga ability para pumatay ng mga halimaw at sumalakay sa Demon Realm upang maalis ang mga pangamba sa lahat. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay isang napakadelikadong trabaho at maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay. Isinasaad na ito ay pareho lamang sa training process, sinabi sa kanila ni Chasia na ay forfeit ang kanilang mga kakayahan kung gusto nilang maiwasan ang ganitong panganib at nais nilang maprotektahan. Sinabi niya na ang isang tao na walang gana na lumaban ay hindi nangangailangan ng anumang mga kakayahan, at binibigyan niya sila ng isang oras upang pag-isipan ito at gumawa ng desisyon. Pagkatapos ay inutusan niya sila na pumunta sa ikalawang palapag upang magpahinga, na nagsasabi na ang mga manual ay magagamit doon para mabasa nila, at ang mga mananatili pagkalipas ng isang oras ay maaaring bumalik sa bulwagan. Sa iba naman, ang mga gustong umalis ay maaaring lumabas sa labasan ng ikatlong palapag at hindi na muling makikita ang kanilang Destiny Window. Pagkatapos nito, umalis siya, binibigyan sila ng oras para mag-isip. Pagkaraan ng isang oras, bumalik siya, iniisip na ang mga naruroon sa bulwagan ay dapat gustong sumali sa pagsasanay. Pagbalik sa bulwagan, ipinakita niya ang unang gate sa mga taong naruroon. Sinabi niya na 3 tao lamang ang maaaring pumasok sa gate ng sabay-sabay, at kung sila ay magtagumpay na makabalik, sila ay mapupunta ulit dito sa bulwagan. Ipinaliwanag niya na ang bawat silid ay nangangailangan ng iba't ibang paraan upang matapos ito, na kailangan nilang gamitin. Ipinakita sa kanila ang isang maliit na kahon, sinabi niya sa kanila na ang item box na ito ay ibibigay sa lahat, at kailangan lang nilang pumili ng isa bago pumasok sa supply center. Kung sakaling masugatan,
sinabi sa kanila na gamitin ang mga healing items na mayroon sila o bumalik sa lobby upang magpagaling sa totem pole. Sa pagsasabing walang pananagutan ng ahensya ng proteksyon kung sakaling mamatay sila, tiniyak niya sa kanila na susuportahan sila sa abot ng kanilang makakaya upang hindi ito mangyari. Pagkatapos, hiniling niya sa kanila ang maswerteng pagsasanay at siya'y nawala sa bulwagan at iniwan sila. Sa sandaling iyon, isa sa mga tao ang nagtaas ng kanyang kamay at sinabing naghahanap siya ng makakasama sa kanya, na nagpapakita na ang kanyang kapangyarihan ay ang primary ghost grade. Kasunod nito, ang lahat ng mga tao ay nagsimulang magbunyag ng kanilang mga kapangyarihan, na nag-aalok sa iba na sumali sa kanila. Nang makita ito, nagsimulang maglakad palayo si So, na binanggit na mukha na itong isang labor market. Kalaunan, may tumawag sa kanya, at lumingon siya at nakita si Sua, na nagpasalamat sa kanya na siya ay nanatili dito. Sinabi ni Sua na wala siyang party na tulad niya at inalok siyang sumama sa kanya, at si So ay nabigla. Sa pagtingin sa kanya, naaalala ni So kung paano niya isinakripisyo ang sarili para sa kanya, at kung paano rin ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay kinailangang harapin ang kamatayan dahil lamang sa kanya, na humahantong sa pagkabalisa sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, tinanong ni Sua kung siya ay may sakit, ngunit siya ay tumugon na siya ay ayos lang. Paglingon niya, sinabi niyang kailangan niyang tanggihan ang alok dahil mas komportable siya sa kanyang sarili at nagsimulang lumayo. Habang tinatanggihan niya ang alok, nadismaya si Sua, at sinabing naisip niyang magiging maayos ang kanilang pagsasama. Bilang tugon, sinabi ni So na tiyak na makakasama niya ang ibang tao at nagsimula na siyang lumakad. Pagkatapos ng maikling pagtigil niya, tinawag siya ni Sua, na nagsasabi na kahit na hindi sila magkasama sa party, siya ay nasa pangangalaga pa rin niya, at pumayag siya. Kinuha ang kanyang supply box mula sa counter, binuksan ito ni So, na humantong sa isang maliwanag na lumabas mula dito. Ang liwanag na ito ay nagpapakita ng isang training sword at 2 uri ng recovery medicines. Itinuturing niyang sapat na mabuti ang mga bagay na ito para sa isang trainee. At iniisip na ang mga recovery medicines ay napakamahal at magagamit nila ito ng walang bayad. Kinuha ang espada, papasok na siya sa gate nang tawagin siya ni Gojan, na nagsasabi na hindi niya pwedeng iwanan ang nag-iisang kasamahan niya. Inaalala na hindi ito nangyari sa kanyang nakaraang buhay, nagulat si So at nagpas siyang hindi pansinin ang pagtawag, kunwari hindi niya narinig. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang gawin iyon, naabutan siya ni Gojan at pinigilan siya, na ikinalitaw niya. Sinabi ni Gojan na maaari silang maging pangunahing bida ng kwento at iminungkahi na magkasama silang papasok sa unang silid. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!